Tayo po'y dumako sa scripture reading natin, October 25, 2023. Let's open our Bible in the first half of the Bible, of the scripture that is the Old Testament, is specifically in Ezra chapter 9, verse 2. Ezra chapter 9, verse 2. Ezra chapter 9, verse 2. For they have taken some of their daughters as wives for themselves and for their sons, so that the holy race has intermingled with the peoples of the lands. Indeed, the hands of the princes and the rulers have been foremost in this unfaithfulness. Basahin ko po sa ating PowerPoint with different version. The Israelites and their sons have married some of these foreign women. They have mixed our holy race with the neighboring groups of people. Furthermore, the leaders and officials have led the way in being unfaithful. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Mga kapatid, ang pag-uusapan natin ngayong gabi na ito is what to do after good things happen. Ano man dapat nating gawin ng pagkatapos ng isang success o magandang bagay na nangyari sa ating buhay, nangyari, natanggap, o na-achieve natin. Last time, pinag-usapan natin yung success. Di ba? Success ang pinag-usapan natin last time. And alam natin, bawat isa sa atin gusto natin magkaroon ng success. At nakita natin sa Ezra chapter 6 na ang success pala nakukuha kung si God mismo ang magagabay sa iyo. Pangalawa, makukuha ang success kung si God mismo ang mag-provide ng mga pangangailangan mo upang ma-attain yung success na yun. Siyempre, ang success na yon ay dapat nasa kalooban ng Diyos. Kung hindi kalooban ng Diyos ang iyong pinopursue, there will be no success. Maaaring makuha mo yon, pero hindi siya considered as success sa mata ni God kasi hindi naman ayon ang pinapagawa mo. Pinapagawa ni God sa iyo. So that's the good thing na nasa isip ko when I preach, when I going to preach it to you. Good things happen. Ano ang kailangan nating gawin kapag na-attain na natin nangyari o natanggap na natin yung good things na yun? Isang bagay, mga kapatid, na kailangan nating matutunan is this. After good things happen, do not forget God's grace. Do not easily forget God's grace. Saan natin ito makikita? Tignan natin ito sa verse 2. The Israelites and their sons have married some of these foreign women. They have mixed our holy race with the neighboring groups of people. Alam nyo ba, pagkatapos ma-build yung templo, that is success. After that beautiful thing, after that good thing, after that good success na ibinigay ng Diyos sa mga Israelita, pagkatapos nun, nagkasala agad sila. Pagkatapos nilang hingin sa Diyos yung ganong klaseng success, pagkatapos ng Diyos na ibinigay sa kanila yon, lahat ng pangangailangan nila para mabuild ulit yung templo, ang ipinalit nila sa Diyos ay pagkakasala o pagsuway sa kanyang kautusan. Ano yung specific na pagkakasalang ginawa ng Israelita dito? And that is yung medyo mabigat to. No? I mean, mabigat talaga to. Ang ginawa ng Israelita na pagkakasala pagkatapos ng good things happen in their lives is that they have intermarried
with the non-Israelite. It means foreign. It means Gentile. It means those who do not know God. Inasawa nila. Well, alam nila yung commandments ni God. Alam nga nila na kailangan nilang i-build yung templo because it's part of the commandment of God. Alam nga nila kailangan nilang mag-sacrifices ng mga burnt offerings. Alam nila yung word ni God. So this time, kahit na alam nila yung word ni God, nagkaroon pa rin sila ng pagkakasala. Pinalit nila sa grasya ng Diyos ay kasalanan. After they have experienced God's grace and mercy, ipinalit nila sa Diyos pagsuway sa kanyang kalooban. Di ba dapat ang gagawin nila is talagang mas magiging faithful sila kay God? Di ba? So, ito po ay sadyang kailangan nating ingatan sa atin. Pagkatapos ng mga gandang bagay na ibinigay sa atin ng Diyos, success, achievements, name it. No? Nangyari sa loob ng pamilya, maganda. Nangyari sa trabaho, maganda. No? Nangyari sa pag-aaral, maganda. Ingatan po natin dahil pagkatapos po ng saya, kapag nakalimutan natin ang grasya ng Diyos, mga kapatid, talagang pupunta tayo sa kasalanan. No? Napakabilis lang po natin kalimutan yung magandang bagay na ibinigay sa atin ng Diyos. Kapag nawala na yung thrill, kapag nawala na yung high emotions, kapag nawala na yung kilig moments, kapag nawala na yung excitement, no? Well, doon na po yung next na kailangan nating bantayan. Huwag po natin ipapalit sa Diyos ay kasalanan after pagbe-bless niya sa iyo, mga kapatid. Huwag po nating hayaang gawin yan. Kasi, nakita ko po, mga kapatid, kapag isang Kristiyano, ang hangad niya lang ay success at hindi ang Diyos, madali po siyang magkasala. Doon po yung defining moment eh. Di ba nagpe-pray ka, God, ibigay mo sa akin to, God, sana makuha ko to, sana mangyari to. Defining moment is that after bang ibinigay sa iyo ng Diyos, ano ang ipapalit mo sa Kanya? Kapag pinalit mo sa Kanya, after ng pagbe-bless sa iyo, ang pinalit mo sa Kanya is patuloy na pagiging faithful, ibig sabihin, tama yung puso mo kay God habang nagpe-pray ka. Kasi ang hinangad mo talaga, hindi lang yung success, kundi yung si God mismo. Pero kapag after mong makuha yung success, yung good things, mga blessing, ipinalit mo is disobedience. Maaaring hindi tama yung puso natin kay God. So ano kailangan natin gawin, mga kapatid? Rejoice when blessing comes. Be careful when you feel empty once again. Kapag nawala na yung thrill ng good things, mag-iingat, no? Talagang, alam mo na, may mga kasabihan tayo, kailangan lang natin si God kapag may lungkot tayo, pero kapag binesa tayo ni God, hindi natin siya kailangan. So, pupunta na agad tayo sa pagkakasala. Ingatan po natin ang ating sarili doon, mga kapatid. Ingatan mo, no? Ingatan mo yung sarili doon. And pangalawa, after good things, no? After good things happen, remember, no? Hindi lang yung grace ni God. Pangalawa, remember who you are. Well, talagang ito talaga yung tatandaan natin lagi kasi tatandaan natin kung sino tayo, no? Tatandaan natin kung sino tayo para maiwasan natin yung pagkakasala sa Diyos. Remember that you are a holy race. You are part of the holy race, banal na mamamayan ng Diyos. Banal ka. Ito po yung makikita natin dito. The Israelites and their sons have married some of these foreign women. They have mixed our holy race with the neighboring groups of people. Church, ang nangyari dito, nakalimutan nila kung sino sila. Kasi
kakabalik lang nila sa, saan? Galing Babylonia, no? Nakalimutan nila na sila ay holy race. Kala nila sila ay simpleng mamamayan lang. Normal, no? Normal people. Ayun yung nakita nila. Kasi galing sila sa Babylonia eh. Di ba? For 70 years. Di ba? And then pagbalik nila sa Israel, siguro some of them talagang kinain talaga ng sistema. Bago pa kasi sila sa kanilang pagbibuild ng templo, so hindi pa siguro nagsusok yung yung talagang commandments nila sa heart nila. Maaring ganun. But one thing, nakalimutan nila na sila ay banal na mamamayan. Hindi na sila yung mga marurumi, makasalanan, at tunay nga suwail sa Diyos. Nakalimutan po nila yun. Kasi ang sabi sa atin ng Biblia, no? You be holy, for I am holy. Magpakabanal ka dahil ako, ang Diyos mo, ay banal. No? Makalimutan natin kung sino tayo, babalik at babalik tayo sa dating tayo. Ayun yung version na talagang desperado. Version na sadyang pinipili yung kasalanan. Version na nagsasaya sa maruruming bagay. Version ng sarili mo na napakapangit. Kaya mga kapatid, after good things happen, still remember who and what you are in the sight of God. Huwag lang tayong tumingin sa good things na nakikita natin. Tumingin din tayo kung sino tayo. Kaya after natin maging masaya sa mga good things na yun, hindi natin makakalimutan sa kung sino tayo. Kasi alam natin na yung good things na tinanggap natin sa Diyos ay galing sa banal na Diyos na nagdudulot sa atin na maging banal din, church. Okay? So nakikita natin, no, kapag isang tao sobrang focus siya sa success, maaring ayun yung Diyos niya, hindi talaga ang Panginoong Jesus. So church, do not forget your identity. You are a holy race of God because your God is holy. Pangatlo, after good things happen, remain faithful even when others fail. Remain faithful even when others fail. Tingnan natin to sa verse 2 pa rin. Focus tayo. Furthermore, the leaders and officials have led the way in being unfaithful. Napakalungkot itong verse na to. Kasi yung mga leaders ng Israel at yung kanilang officials, sila pa yung nanguna, sila pa yung sobrang nagkasala sa Diyos. At dahil nakita ng mga ordinaryong mamamayan ng mga Israel na ang kanilang mga leaders at officials ay nagiging hipokrito. Ang kanilang mga leaders and officials ay nagko-compromise. Ang kanilang mga leaders and officials ay hindi faithful sa Diyos. Naging factor yon para sila din mismo ay gumawa ng kasalanan sa Diyos. And that is to intermarry with foreign men and women of Canaanites, Jebusites, Hittites, Perizzites, and Jebusites. So makita natin dito, mga kapatid, na even when others fail, kailangan natin maging tapat pa rin sa Diyos. Kaya ipag-pray natin yung mga leaders natin sa simbahan, church, ipag-pray nyo ako. Ipag-pray natin yung deacon natin, ipag-pray natin yung mga small group leaders natin, ipag-pray natin yung UBC Manila leaders, ang ating mga pastors, ang ating mga BOT, and then ipag-pray din natin ang congregation, ang buong mga church natin, na hindi tayo mag-compromise, hindi tayo mamuhay sa hypocrisy, hindi tayo maging unfaithful kay God, dahil ibinigay niya sa atin yung success, ibinigay niya sa atin yung good things, ibinigay niya sa atin mga blessings, hindi para bumalik tayo sa kasalanan, kundi
umangat ng umangat yung commitment natin sa pagiging banal. Ibinigay ng Diyos ang hinihingi mo para maging matibay ka sa pananampalataya. Hindi para bumaba ka at ma-abuse mo ang grasya. Church, after good things happen, first, remember God's grace. Pangalawa, remember who you are. You are a holy race of God. Pangatlo, remember, remain faithful even when others fail. Huwag sasabay agad sa mga crowd. Hindi ibig sabihin na maraming gumagawa nun ay tama yun. Bumalik tayo sa kung ano-ano, kung anong sinasabi ni God, my brothers and sisters. Pagpalain nawa tayo ng Diyos sa tulong ng banal na Espiritu that after good things happen, we will still stand on the holiness and worship to God. This is the Word of God. Pagpalain po tayo ng Diyos. Tayo po ay magkakaroon ng breakout session. Last week, pinag-pray po natin ang mga PowerPoint prayers natin. And this time, karoon po tayo ng breakout sessions. Maybe 3, mga kapatid.